glorious mystery sa pagkunsad sa Espiritu Santo sa Pentecostes. So in English pa, Pentecost was the Jewish feast 50 days after Passover, commemorating the harvest and also the making of the Old Testament, Old Covenant on Mount Sinai. Sibo sa kabubuton sa Diyos, diatol dayon sa maong adlaw sa Pentecostes ang pagkunsad sumahan sa isahan ni Jesus mismo sa Espiritu Santo na iyang ipadagikan sa amahan na mo'y giasoy diha sa buhat sa mga apostoles na isulat ni San Lucas. Way mas klaro pa nga hulagway sa maong hitabo kay sa anaas sa mga pagtulunan na isulat nila sa ato ang Catechism of the Catholic Church. Kung igo na atong ikog dinhi ang maong mga pulong sa English. Diya sa paragraph 726 sa Catholic Catechism of the Catholic Church, nagkanayon, Mary was present with the 12 who with one accord devoted themselves to prayer up the dawn of the end of time, which the Spirit was to inaugurate on the morning of Pentecost with the manifestation of the Church. Sa paragraph 731, nagkanayon, on the day of Pentecost, when the 7 weeks of Easter had come to an end, Christ's Passover is fulfilled in the outpouring of the Holy Spirit manifested, given, and communicated as a divine person in His fullness. Christ the Lord pours out the Spirit in abundance. Lain na paragraph, nagkanayon, on that day the Holy Trinity is fully revealed. Sa paragraph 810, nagkanayon, hence the Universal Church is seen to be a people brought into unity from the unity of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa paragraph 1287, nagkanayon, on several occasions Christ promised the outpouring of the Spirit, a promise which He fulfilled first on Easter Sunday, and then more strikingly at the Pentecost. Filled with the Holy Spirit, the apostles began to proclaim the mighty works of God. Sa Catechism of the Catholic Church, ang ngayon pinakamalang natong tuhaton dinhi sa ato ang lugar, dinhi sa ato ang nasod. Pero natuigan, uban ni Maria, kuyo sa mga apostoles, kinamunta na sumat sa ikutlo ni San Pablo sa iyang sumat ngadto sa taga-Corinto, masayon ta sa kamatuuran may tungod sa mga hiyas gikan sa Espiritu Santo na ginhatag kanato alam sa kaayuhan sa tanan. Busa kasatasan nato mga binunyagan o mga bunyaganan o mga ikumpirmahan udawat sa itong pagpaubos sa bisan kung sa kanya sa Espiritu Santo o sa dagong pagpailo unta pa kung mabungahon sila diha sa pagsangyaw
sa mga butang na gibuhat sa Diyos. Wa talay ka ng kasina, wa ka ng kagaw sa panahon sa atuang katapos o sa atuang bahagi, wa sa punta ka ng pagkahakog sa lumog kay puro charismatic killer o exorcist o uban man. Matod pa ng Pope John Paul II sa Apostolic Letter, Rosario Virginis Mariae, nagkanayon the glorious mysteries that lead the faithful to greater hope for this catholical growth towards which they journey as members of the pilgrim people of God in history. This can only impel them to bear courageous witness to the good news which gives meaning to their entire existence. Ngunit ang panginahanglan sa atong panahon pero ang matinud-ano, maisugon, nga pagsaksi sa mayong balita na ito ng Kristo ang anak sa Diyos. Umahan sa atong pagsuko sa iyang gao, diya sa Biblia. Diya sa Biblia ngayon, kay kung mubasa natin sa print media o mamati lang sa bukan natin sa radyo o telebisyon, masayang tingalan ka sa unsay ibuhat sa mga tao, kanwata masayo, unsay angan buhaton. Mao ngayon, na iningon ni John Cardinal Newman, usa ka English theologian and author, matod pa niya, every day I read my Bible to know what people ought to do, and my newspaper to know what people are doing. So ato gilog na kaminaw, may suwon, ang Espiritu Santo kay siya o maglanggag nato ato siyang gawato diha sa ato ang kinabuhi aron makibalo kita unsay angay natong buhaton aron makabot kita sa gingharian sa Diyos. Palihog, malindot.